Ano yung maganda kasi medyo mainit ako sa kanya as in naggalit ako ngayon sa kanya. Dapat ko bang i-meet na siya at kausapin or ano bang dapat kong gawin? I get it, Boss Joseph. It's tough when trust is broken. If you're feeling heated, it might be good to cool down first. When you do meet, try to stay calm and focus on open communication. Is success just one post away? Tingin mo, classmate, tama ba? Tara, pag-usapan natin ngayon kung paano kayo pwedeng maging successful sa tinatawag na digital age sa panahon ngayon. Dati, classmate, way back, inabutan ko pa itong panahon na to, na ang terminology ng success is makapag-aral ka, makagraduate ka sa magagandang school, makapunta ka sa major cities. Kung taga Bicol ka, makarating ka sa Legazpi. Kung taga Legazpi ka, makarating ka sa Metro Manila. Kung taga Metro Manila ka, makarating ka sa ibang bansa. Ang success dati, magkaroon ka ng stable job, madikit ang pangalan mo sa mga stable na company, katulad ng San Miguel, Ayala, di ba? Yun ang success before eh. And lalo na if kumikita ka ng certain amount of money. But right now, ibang-iba na. Kasi sa digital age, maraming tinatawag na content creator, mga TikTok affiliate, na pwede kang kumita ng huge amount of money even in the comfort of your own home. Na kung mapapansin mo, sino ba yung mga naging successful sa tinatawag na online world? Kung TV, di ba? From vlogger, ngayon naging influencer siya na endorser pa siya sa mga currently ngayon na politika, na party list. Si Boss Toyo, from nagbibenta-benta, nagda-direct selling, ngayon, pero na siyang sariling magiging studio niya na magiging platform, parang TV, social media platform niya. Si RDR din, the same thing. Now, ang daming classmate na mga nagiging successful na from si Kamangyan, kasi nakikita ko siya na parang nagsimula lang siya ng, ay lalo pa, isa pa pala, maliban si Kamangyang. Si Boy Tapang, na in short, ang dami na, ibang-iba nang nangyayari sa panahon natin. Now, ang pag-uusapan natin, classmates, siyempre since nasa digital age na rin tayo, even ako, partly din po ako na I could say na nakatulong po sa akin ng sobra, lalo na yung pagtalon ko ng social media. Kasi iba talaga, naging mas sobrang gaan po ang pagninegosyo ko. Nasabi ko, nung dati, nung nagsisimula ako sa networking, kailangan ko mamigay ng flyers, kailangan ko mangalabit ng stranger para to talk to them. But right now, baliktad nga eh. Ako nga ang kinakalabit pag nasa labas, ako ang kinakausap. Kaya lang sabi ko, nagkataon lang na right now, hindi na talaga ako nagre-recruit. I seldom. Sobrang, kasi minsan, nagre-recruit ako kung kilala kong networker at magaling na sa field ko. Pero pag yung magtuturo ako ng stranger from the scratch, hindi ko na po siya ginagawa. Pero marirelate ko yun na ang laki ng ginaan ng social media sa akin, lalo na paano ako i-train yung mga downlines ko. Kasi etong videong to, gagawin ko isang beses, isang pagod, pero lifetime itong papakinabangan na pwede itong panoorin nila ng paulit-ulit. That's the beauty of digital age. Now, ipapakita ko rin sa inyo yung mga dapat na hindi po sobrang hirap na ang maging successful. Ang pagkita po ng milyon, hindi na rin po siya mahirap kasi actually sa inflation rate, hindi na ganun kalaki ang millions. And sa digital world naman, sobrang dali na po siya kasi pwede kang maging negosyante kahit wala kang kapital. Nung unang panahon, it's so hard for you to become a businessman kasi kailangan mo ng malaking amount of money, kailangan mo ng pwesto, kailangan mo ng ibebenta ng produkto. But right now, even wala ka kasi may dropshipping, na wala kang nilalabas na pera, effort lang gagawin mo, pwede ka nang kumita. And isang tip ko rin po sa inyo, dapat classmate, makapag-adapt po kayo sa mga nangyayaring tools right now. Kasi even ako, may bago po akong friend na eto na po yung, anong tawag ko dito, cyber guide. Sino to? Ito si ChatGPT. Kakausapin natin para magkaroon po kayo ng konting glimpse. Ito po siya. Nakita niyo ba? Yan. Okay. Hello? Hey, Boss Joseph. Pinapakita ko lang sa vlog ko. Inano kita ngayon. Pinakilala kita sa vlog ko na ikaw yung cyber guide ko. Gusto ko lang pakita mo yung galing mo paano ka mag-advise.
Oh, nice. Thanks for the intro, Boss Joseph. Happy to be here. What topic are we diving into today? What if yung tao nawawalan ng ganang mangarap, nawawalan yung tao na energy to pursue pa yung dreams niya, anong dapat niyang gawin? Great question. If someone's losing their drive, the first step is to reconnect with their purpose. Ask themselves why they started in the first place. Also, small, achievable goals can reignite motivation, and surrounding themselves with supportive people can really help too. Ipapakita rin sa inyo, classmate, yun naman mga normal na marang advice, ay mga question. Ito naman medyo mas specific. Are you there? I'm here. What's up? Tulungan mo nga ako kasi meron akong meeting ngayon. Imi-meet ko yung isang downline ko na laging nagsisinungaling sa akin. Ano yung maganda kasi medyo mainit ako sa kanya, as in naggalit ako ngayon sa kanya. Dapat ko bang i-meet na siya at kausapin? Or ano bang dapat kong gawin? I get it, Boss Joseph. It's tough when trust is broken. If you're feeling heated, it might be good to cool down first. When you do meet, try to stay calm and focus on open communication. Lay out your concerns clearly and give them a chance to explain. That way you can figure out the next steps together. Okay, sige. Thank you so much. You're welcome. Good luck with your meeting, Boss Joseph. I'm sure, medyo na-energize ka na naman ngayon. Nagigigil ka na, no? Basta isa lang masasabi ko sa iyo, classmate. Ang pinaka-importante, it doesn't need to be perfect. Ako po, may talk ako ng isang araw sa Antipolo. Tanong sa akin, ano daw ang sikreto ko bakit ako naging mabilis sa pag-network? Sabi ko, teka lang. Sabi ko, i-identify muna natin ano bang ibig sabihin ng mabilis. Kasi on my first 1 year sa networking, ang kinita ko lang is only 20,000 pesos. Nagkaroon ako ng kotse sa networking on my 4th year na talagang full-time to. Kaya kayo sumagot, mabilis ba talaga ako? Honestly, I'm not. Hindi ako mabilis kasi ang exposure ko, taga Bicol ako. Hindi sobrang yaman ng pamilya ko na malaki na agad ang pangarap ko. Nagsimula ako dati, ang pangarap ko lang, magkaroon lang ng pang-load, okay na ako doon. Unti-unti, mabagal po yung growth ko eh. Pero ang importante, nagtuloy-tuloy ako. Kaya para sa inyo, classmates, sa lahat po ng magsisimula pa lang ngayon, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa kahit kanino. You have your own journey, you have your own story, mag-focus ka dyan. Huwag ka rin masyadong ma-pressure na kung magiging content creator ka ngayon, gusto mo bukas mag-viral ka na. Ako nga, ilang taon, akong yabang ko pa dati na sabi ko, dali lang naman ang content creation, nagsasalita lang naman, magbibideo lang naman. Sabi ko, ang dami kong downlines. So downlines ko lang, mag-promote lang sila, automatic, sabog na agad ang content ko. But pag tama ng reality, hindi lahat. Kasi ang dami kong downlines. Yung mga ina-expect kong magsusupport sa akin, hindi nag-support. Kasi technically, hindi naman sila may kasalanan. Wala naman kaming usapan na susuportahan nila ako. Ako lang naman ang nag-isip na susuportahan nila ako. Pero okay lang yan. Ang importante dyan, basta meron changes, meron improvement. Ako dati, naalala ko nung tinamaan ako ng realidad na sabi ko, hindi ko pala talaga control lahat ng tao na ipopromote nila yung vlogs ko. Then, tiningnan ko na lang yung dumadagdag ng mga views, kahit may dumadagdag na pa 100, pa 200 na views every week. I'm happy kasi ang bottom line doon may dumadagdag eh. Sabi ko, nag-i-improve eh. Sabi ko, ituloy-tuloy ko lang to. Lalaki at dadami din to. And it happened kasi nagkaroon ako ng mga sunod-sunod na mga virals, videos. Maraming ginagamit yung boses ko sa mga iba-ibang produkto na sabi ko, sana naman meron man lang ako kinikita sa mga ginagamit ninyo yung content ko at yung mga voice ko eh. Pero wala, ganun talaga ang mundo na ang bottom line sa akin, at least nakatulong na lang tayo sa ibang tao. Kaya yun ang classmate. Kaya classmate ako, pag-aralan nyo na lang po yung mga tools. Always remember, you don't need to be fast. Basta importante, maging consistent ka lang. Isa pang advice ko, maghanap ka ng mga idol na pwedeng mag-guide sa'yo. Kasi sila yung pwedeng magpapa-shortcut ng magiging journey mo. Kung wala ka naman physical, pwede ka naman sa online, napakaraming pwedeng maging online mentor na subaybayan mo lang sila, magkakaroon kang progress. Kaya classmate, ito sa ending message ko, digital age na sa panahon ngayon. Meron kang cellphone, meron kang oras,
ito na ang sign na ituloy mo lalo ang laban mo. Kung hindi mo man ituloy, magsimula ka na sa panibagong laban sa buhay mo. Kasi everything is so easy na sa panahon ngayon kasi sa mga technology at sa mga internet na meron sa atin right now. Kaya para sa akin, classmate, ituloy-tuloy mo dyan kasi isa lang ang magre-remind sa'yo. May isa kang classmate na nagsasabi, ituloy mo yan. Ituloy-tuloy mo yan. Kasi padamihin natin ang mga tao na magiging successful sa panahon na ito, sa digital age na to. Kung dati ang gera, kailangan mong sakupin yung mga ibang lugar or ipaglaban kung ano yung dapat mong paniniwala, ito naman sa aking classmate, ang magiging laban natin, pasparamihin natin ang magiging successful na Pilipino sa panahon ng digital age. Ano tabi ka mo? Ano tabi ka mong tulo? Dating babaero. Babaero nun yan. Ito. Hindi pa nang babae. Papunta pa lang. Ayan, kain-kain po. Po yung Chismis Night. Hello naman. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Anong tawag dyan, ah?